Hindi pa sana ako magta-type ng mga VIP or social personality. Pero dahil nga ni-request ito, so gagawin natin for the first time. Hi mga ka-birds! Unawain at alamin po natin yung cognitive function or personality type po ni Miss Jam Magno. Isa po sang social media personality. At ito po is a request po ng isa po nating subscriber. Tignan muna po natin yung interaction or communication style niya. Meron po kasi tayong apat na communication or interaction style. Siya po is nasa starter. Dito po, naglalaman po ito ng informative. Yung makikita nyo po sa paraan ng pagsasalita niya, no po, marami siyang sinasabi. At doon sa sinasabi niya, bukod na nauunawaan mo na yon, meron pang mga ibang kahulugan yon o may mga nakatago pang meaning yung mga sinasabi niya. At initiating dito po makikita natin yung minsan merong nag-blind item sa kanya. So ang ginawa niya, gumawa kaagad siya ng action para iparating naman sa kanya pabalik yung mensahe ni Jam Magno. So, meron din po siyang communication style na movement. Ito po yung gusto niya po yung mga bagay-bagay is may resulta. Opo, may progress. Kapag ka nagkaroon kayo ng usapan na dalawa, kailangan ito may development. As a starter, kapag ka po nagsimula siya ng usapan sa iyo o nagsimula siya ng isang bagay, talagang lahat po ng effort niya nakabuhos dito. Talagang binibigyan niya po ng panahon niya. Yun na nga lang, kapag nakita po niya na walang movement, walang progress, o hindi nagkakaroon ng pagbabago, naku po, tatalikuran ka nito at maghahanap po to ng ibang bagay na gagawin. So, yan po yung kanyang communication style. Doon naman po tayo sa temperament. Meron din pong apat na temperament. Yan naman po, siya po is isa sa idealist. Ang temperament po, ito po yung ugali natin kung paano tayo namumuhay at kung ano po yung ginagawa natin. At isa nga po siya sa mga idealist. Sila po is 3% up to 4% ng 15% po sa buong mundo. Kaya po, ano po ba ang style o ugali ng idealist? Yan, sila po yung mga tao ng gusto ng social change. Ginagawa po nila yung mga bagay-bagay para sa pagbabago. Katulad na lang po ng mga may itinatayo silang foundation o may mga ginagawa silang grupo. At yung grupo po na ito, natuturuan yung mga tao na to para magkaroon sila ng trabaho. Alam ko meron po siyang ginawa na isang grupo o meron po siyang ginawang isang program na kung saan yung mga kalalakihan is tinuruan po ng isang gawain para magkaroon ng trabaho. At yung iba doon sa mga kalalakihan na yun is nakuha pa nga nila bilang mga trabahador po nila. So talagang ginagawa nila ang mga bagay na to para sa kapakanan po ng tao sa komunidad nila. Punta na po tayo doon sa kanyang personality profile na kung saan ito po yung tinatawag na four side of the mind or apat na personality ng isang tao o ni Miss Jam Magno. Dito po nandiyan po yung ego, yung unconscious, subconscious at super ego. But this point in time, ang tatalakayin lang po natin is yung kanyang ego and unconscious. Base po sa ating nakita, narinig at na-research at sinasabi rin po ni Miss Jam Magno sa social media, siya po is isang ENFP or Advocate or the Champion. Ano po ba ang nilalaman ng ugali o style ng isang ENFP? Ito po is may extroverted intuition, introverted feeling, extroverted thinking, introverted sensing. Yang mga meaning po ng mga yan is makikita nyo po dyan sa taas. Pwede nyo pong i-click yan pagkatapos po ninyong panoorin ito para mas maunawaan nyo po yung nilalaman ng ugali or cognitive function ng isang ENFP. Kung paano sila nagdidesisyon at kung paano po sila kumukuha ng impormasyon sa kapaligiran. Extroverted intuition or hero. Ito po yung ugali niya na bidang-bida. Na ang mga taong ENFP is creative po sila. Nakakakita po talaga sila ng possibility o mga patterns para sa ibang tao o para sa community po nila. Nakikita po nila yung maganda para sa kinabukasan ng mga tao sa lugar nila o sa community po nila. Concern siya para sa kinabukasan ng iba. Kaya magaling makipag-brainstorming yan, lalo na kung ang pag-uusapan po ninyo is yung kabutihan ng ibang tao.
marami siyang panukala, marami siyang ibibigay sa'yo na mga suggestion na makakatulong para sa future ng nakararaming tao. Introverted feeling. Ito naman yung ugali ng ENFP na parent or responsible. The word by itself, parent, ito yung umaalalay doon sa kanyang unang ugali na hero function. Di ba yung hero function niya is masyado siyang nakapokus sa kapakanan ng iba? Mahalaga sa kanila yung kinabukasan ng nakararami. Dito, sinasabi nito sa kanya na isipin naman niya yung sarili niya. Self-focus attention, recognize own feeling, na unahin din naman niya kahit papano yung sarili niya. Bigyan din niyang pansin yung kanyang sariling pakiramdam. Hindi yung puro ibang tao lang. Extroverted thinking o yung child innocent na ugali ng isang ENFP. Saan naman sila inosente? Following majority point of view in terms of decision making. Katulad na lang po dito po kay Lolo Candido, yung kanya pong kanila pong tinutulungan na pinatayuan o pinatatayuan po nila ng bahay. Noong nalaman niya po yung kalooban o kaisipan ng mga tao may kaugnayan dito kay Lolo Candido, para siyang bata na ang tanging gusto, di ba ang bata kapag may gustong gawin o gustong tulungan, walang hidden agenda yan, gusto lang niyang tumulong, walang nakatagong anumang intensyon. Kaya wag na po kayong magtaka na maraming nagbibigay ng donation para tulungan ito si Lolo Candido dahil parang bata siya pagka nagkwento, nararamdaman ng mga kausap niya na willing mag-donate. Siya is walang bad intention o walang ibang motibo kung hindi ang tumulong. Introverted sensing. Inferior or aspirational. Ito yung ugali nila na kung saan dito sila mahina, itong mga ENFP. Ano ba tong mga to? Dito po sila po is nabubuhay sa past. O live in the past, o yung mga past experience po nila, naaalala nila, detailed by detailed po. Tapos yung mga karanasan, natututo sila sa mga karanasan nila dun sa nakaraan na yon. Kaya dahil natuto sila dun, lahat ng detalye is natatandaan nilang mabuti. Kaya ang nangyayari, hindi sila open to try something new. O hindi sila open na mag-try again. At karamihan sa mga ENFP ni ito ayaw ng change. Dahil nga kasi kapag kasumubok sila, alam nila yung sinasabi na history repeat itself. Ayaw na uli nila hanggat maaari maranasan yung mga bagay na nakasakit sa kanila. Andito na po tayo ngayon sa unconscious. Nandito po yung kanilang worry na tinatawag na nemesis. Yan po yung introverted intuition ng ENFP. Ano naman po yung pinag-aalala nila? Yung kanilang future. Tandaan po ninyo, yung kanila po kasing bidang-bidang ugali is yung kapakanan o future ng ibang tao o nakakarami. Kaya yung kanilang alalahanin is yung sarili nilang future. Nag-aalala sila dito dahil sa mga nakukuha nilang impormasyon na karanasan ng ibang tao. At yung mga nakikita nilang mga underlying meaning, opo, yun yung mga pinag-aalala nila para sa kanilang kinabukasan. Dun po kasi sa kinabukasan ng nakararaming tao, kinukuha po niya yon collectively sa maraming tao. Samantalang pagdating po sa sarili niyang future, sa sarili lang po niya siyang pangunawa, umaasa para gumawa ng plano. Extroverted feeling, critic o pamumuna ng isang ENFP. Ano naman yung pinupuna ng isang ENFP? Di ba sila po is deeply affected by those around them? Kapag nahihirapan yung mga tao, gumagawa sila ng paraan para sa pagbabago. Pero kapag po ito nagkaroon na ng duda sa iyong intensyon, pupunahin niya na yan yung intensyon, motibo ng mga tao, yung mga feelings na pinakikita ng mga tao. Kaya siya nag-e-expect ng reciprocation. Hindi naman ibig sabihin na hihingi siya ng kapalit doon sa mga kabutihan na ginagawa niya.
It so happen na kapag ka po kasi nakikisalamuha tayo sa isang tao at maganda yung intensyon, kapag ka may ginawa kang kabutihan, talagang magte-thank you yan kahit hindi mo sabihin. Pero kapag ka iba ang intensyon niyan, makikita at makikita mo. Kaya once na nakita niya na yan, pupunahin niya na yung mga bagay-bagay na yan. Pinupuna niya rin yung collective toxic and non-toxic opinion. Narinig ko siya nang minsan na meron siyang pinuna na mga comments sa social media. So talagang yan, sisitahin niya yung mga bagay na yan. TI, introverted thinking. Oo, ito yung trickster o unaware na ugali, cognitive function ng ENFP. Saan sila unaware? Doon sa self-analysis. Yung kanyang hero function na may kaugnayan sa social change o malasakit niya sa maraming tao sa community nila, nakakalimutan niya na mag-self-analysis o suriin mabuti yung kalagayan. Kung bakit ganun ang kalagayan ng mga tao. Na sometimes, yung tao mismo ang gumagawa kung bakit ganun sila. Katulad niyan, may mga tao na kung bakit ganyan ang kalagayan nila ngayon dahil meron silang itinanim at yan is inaani nila ngayon. At kapag ka nag-self-analysis ka, meron talagang mga tao o mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Nang dahil doon, kapag nag-self-analysis ka sa mga bagay-bagay na yon, nag-individual thinking ka, mababawasan yung effort mo para magbigay ng panahon sa kanila para sa pagbabago, gayong hindi naman sila talaga magbabago o hindi na mababago kung ano man yung gusto mong baguhin na yan, like system. Yung panghuli, extroverted sensing or demon or sin nature. So lahat ng personality type, kahit ENFP, is meron po nito. Saan matitrigger ang demon side ng ENFP? Kapag ka po yung innocent side niya o yung kanyang reputation is natira ng isang tao o doon nag-focus ang isang tao, hindi ka po nito aatrasan. Hindi siya magiging maingat at kaagad-agad siyang magre-react. Kaagad-agad kanyang kakausapin at wala siyang magiging limit. Hindi niya lilimitahan yung kanyang sarili. Nakapokus siya sa oras na yon kung ano yung pakiramdam na naibigay mo sa kanya. Balikan natin yung nag-blind item sa kanya. Kung ano-ano yung pinagsasabi niya talaga rito sa taong ito. So, isa yun sa example kapag na-trigger ng isang tao yung kanyang pagiging inosente o yung kanyang reputasyon. Example na lang, people focus ang taong ito tapos sasabihin mo makasarili siya. Kapag gano'n na nangyari, lagot ka talaga. So, ayan mga ka-Bergs, kahit papano is kilala na po natin si Ma'am Jam Magno. Nalaman natin ngayon dito kung bakit niya ginagawa yung mga bagay-bagay, paano niya ginagawa yon. Ngayon, may mga taong naiinis, may mga taong natutuwa. Pero, yung taong nakakaunawa, may kaugnayan sa karakter, may kaugnayan sa personality niya, mauunawaan siya ng buong buo and there's no possible way na mainis ito sa kanya, katulad ko. Dahil nalalaman ko, maiintindihan at mauunawaan mo kung saan siya nanggagaling. Kaya anong bottom line nito? Maganda po na alamin po natin ang personality natin at ang personality ng iba. Nang sa ganun po, maiiwasan po natin hatulan sila kung bakit nila ginagawa yon. But instead, magkakaroon po tayo ng unawa sa isa't isa at maiiwasan po natin ang hindi pagkakasunduan. So, kung nakakuha ka ng value sa pinag-usapan natin, like and subscribe. Opo, and leave us a comment din po kung ano po yung masasabi nyo o kung ano po yung saloobin ninyo. So, I guess mga ka-Bergs, that's it for today. Thank you very much for watching. Subscribe to my channel and click the notification bell para lagi po kayong updated.